Sa kwentong ito, kilalanin si Noel, isang binatang puno ng pangamba at kawalang pag-asa. Ngunit sa isang hindi inaasahang tagpo sa isang matandang monghe, natutunan niya ang isang lihim na kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Panoorin hanggang dulo at alamin ang mahiwagang ibon ng pagpipilian na maaaring baguhin rin ang buhay mo. May isang binatang ang pangalan ay Noel, isang ordinaryong tao, pero bilanggo ng sarili niyang katamaran at takot. Lahat ng bagay na ginagawa niya, laging kulang sa puso. Konting hirap lang, sumusuko na agad. At kapag wala na siyang mapala, iisa lang ang kanyang sinasabi, wala talaga akong swerte. Sinusubukan ko naman pero wala talagang nangyayari. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Tinuturing siyang bigo. Hanggang sa dumating ang araw na halos gusto na niyang sumuko sa buhay. Isang hapon, habang naglalakad-lakad si Noel sa isang park, napansin niya ang isang matandang monghe na nagtuturo sa mga bata. Pinapaliwanag nito ang kapangyarihan ng sipag at paniniwala sa sarili. Nainis si Noel, lumapit at pasigaw na sinabi, "Tumigil ka na. Puro kasinungalingan ang mga kwento mo. Kung nakatadhana, makukuha mo. Pero kung hindi, kahit anong gawin mo, wala ring silbi." Tahimik lang na tumingin ang monghe sa kanya. Ngunit sa kanyang mata, nakita ang sakit at ang isang gutom sa pagbabago. Ngumiti ang monghe at marahang sinabi, "Tama ka. Lahat ay nakabase sa tadhana. Pero alam mo bang kayang magbago ng tadhana sa isang iglap?" Napatahimik si Noel, isang iglap lang. "Oo," sagot ng monghe. "Gaya ng nangyari sa akin. Pareho tayo noon. Pero isang himala ang nagbago sa buhay ko. At ang himalang yon, ibinabahagi ko sa mga taong handang makinig. Kung gusto mo, ibabahagi ko rin sa'yo." Hindi sumagot si Noel at naglakad palayo. Pero nang gabing yon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na umaalinggaw sa isip niya ang sinabi ng monghe. Kayang magbago ng tadhana sa isang iglap. Kinabukasan, bumalik siya, "Gusto kong malaman ang sikreto." Tumango ang monghe, "May isang kondisyon. Kapag nalaman mo ang sikreto pero hindi mo pa rin sinubukan, mas lalala pa ang buhay mo." Nagulat si Noel pero buong tapang na sumagot, "Gagawin ko ang lahat." Ngumiti ang monghe, "Makinig ka. Sa malayong lugar may isang burol. Sa tuktok nito, nakatira ang isang kakaibang ibon, may gintong balahibo sa ulo at bughaw na pakpak. Kapag nakita mo ang ibong ito, agad magbabago ang iyong kapalaran. Pero may kondisyon. Lumilitaw lang ito sa pagsikat ng araw. Kapag nahuli ka, mawawala siya." Kinagabihan, maagang nag-alarm si Noel ng 3:00. Pero nang tumunog ito, bumulong ang isip niya, bukas na lang. Pero naalala niya ang babala ng monghe, kapag alam mo na ang sikreto pero hindi mo pa rin sinubukan, mas lalala ang buhay mo. Napabalikwas siya. Tumayo, naglakad at nagsimulang akyatin ang burol. Matarik. Masakit sa binti. Sa ika-20 na hakbang, nangangalay na. Sa ika-45, hingal na hingal, "Hindi ko kaya," sigaw ng isip niya, pero may isa pang boses, "Subukan mo." Nang marating niya ang tuktok, sumikat na ang araw. Walang ibon. Ulit kinabukasan. Wala pa rin. Pangatlo. Walang ibon. Pang-4. Panlima. Wala. Pero may kakaibang nangyari, unti-unti siyang nagbabago. Hindi na mabigat ang pag-akyat. Mas malakas ang katawan. Tahimik ang isipan. Nagsimulang mahalin ni Noel ang paglalakbay. Sa ika-6 na araw, hindi na siya nagrereklamo. Hindi na niya gustong sumuko. Pero wala pa ring ibon. Pagod at inis, bumalik siya sa monghe, "Ginawa ko na ang lahat. Nasaan ang ibon?" Ngumiti ang monghe, "Pumunta ka ulit pero sa pagkakataong ito, huwag mong hanapin ang ibon. Umupo ka lang. Panoorin mo ang pagsikat ng araw." Nang may tahimik na puso. Sa ika-7 araw, madali siyang nagising. Magaang ang katawan. Habang umaakyat, napansin niya ang kagandahan ng paligid, ang malamig na simoy ng hangin, ang huni ng mga ibon, ang langit na unti-unting nagiging kulay rosas. Naupo siya sa tuktok at tahimik na naghintay. Walang dumating na ibon. Pero may narinig siyang tinig mula sa loob, "Siguro wala talagang ibon. Siguro hindi ito tungkol sa ibon, kundi sa isang bagay na mas malalim." Bumalik siya sa monghe, may ningning sa mata at matatag na lakad.
Guro, sabi niya, nakita ko na ang ibon. Ngumiti ang monghe, anong pangalan ng ibon? Pagpipilian, sagot ni Noel, araw-araw, dumadating ito sa umaga. Tinuturuan tayong pumili, mahinang loob o matatag. Tatakbo o haharapin ang takot. Magreklamo o lalago. Tumango ang monghe, ang ibon ng pagpipilian ay bihira. Pero makapangyarihan. Ang mga nakakakita nito, hindi na sinisisi ang kapalaran. Sila na ang gumagawa ng sarili nilang landas. At natutunan ko, dagdag ni Noel, na ang sakit ay hindi parusa, kundi palatandaan na sumusubok ako. Ang katawan ay maaaring mapagod. Pero ang isip ang unang sumusuko. Kaya kapag pinili natin yakapin ang hirap, lumalakas tayo. Tumango muli ang monghe, ang tunay na lakas ay hindi galing sa kaginhawaan. Galing ito sa pang-araw-araw na hirap, paggising ng maaga, pagputol ng masamang bisyo, pagharap sa takot. Lahat ng yan, pundasyon ng tunay na tagumpay. At sa wakas, ang huling paalala ng monghe. Hindi tayo limitado ng ating kalagayan. Nililimitahan tayo ng ating mga desisyon. Sa bawat umaga, may dumadalaw na mahiwagang ibon, ang kapangyarihang pumili. At kapag natutunan mong pumili ng tama, luluhod ang tadhana sa harap mo. Ang bawat pagsubok ay hugis. Ang bawat pagsisikap ay lakas. Ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa yaman o kasikatan, kundi sa taong hindi sumusuko. Dahil sa dulo, hindi tayo nababatay sa kung anong nangyari sa atin, kundi sa kung paano tayo tumugon. Ang tadhana ay hindi nakasulat sa mga bituin. Nakasulat ito sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw.